Oh, tol, ang sarap ng kain mo ah. Hindi mo man lang ako ginising. Mahimbing patulog mo kanina eh. Umpo ka na. Mag-almusal tayo. Binigay lang to ng bago nating kapitbahay, si Ate Rita. Tinulungan ko kasi sa kapon sa pagbubuhat ng mga gamit niya eh. Kaya siguro, bilang pasasalamat na rin to. Sobrang sarap naman ng adobong to. Saan ba siya nakatira? Diyan sa paupahan ni Aling Lorna. Simple lang ang ganda niya, pero ang lakas ng karisma. Lalo na kapag nakangiti siya. Talaga? Makikipagkilala nga ako sa kanya. Umira na naman yung pagka-chickboy mo. Mula nang mamatay ang mga magulang ng magkapatid, sanhi ng pagkalunod ng malalasa ang malakas na bagyo, si Eric na ang nagtaguyod sa pangangailangan ni Joseph. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo, kaya't ganun na lamang ang kanyang kagustuhan na makatapos ito ng pag-aaral upang maging ganap na engineer. Isang call center agent si Eric sa gabi, kaya't madalas puyat ito sa trabaho. Nag-aaral ng mabuti si Joseph. Sa gayon ay masuklian niya ang pagod at sakripisyo ng nakatatandang kapatid. 6:30 ng umaga nagising si Eric. Dahil 8:00 ng umaga ang kanyang trabaho ng araw na yon. Nakipagpalit ng shift ang kanyang katrabaho dahil naghahatid sundo na ito sa anak na nag-aaral. Agad namang pumayag si Eric. Sa gayon ay hindi na siya magpuyat sa gabi. Dali-dali siyang sumakay ng tricycle. Ilang sandali hinanap niya ang cellphone sa kanyang bag. Naalala niya na nakacharge yun at hindi niya nabunot sa saksakan. Nag-aalala siya dahil natutulog pa si Joseph at pwede yun pagmula ng sunog. Bumaba siya ng tricycle at patakbong umuwi ng bahay. Ay nako, kung kailan nagmamadali, doon ko pa talaga naiwan ang cellphone ko. Bigla siyang nagulat nang mabangga niya ang isang babae na hindi pamilyar sa kanyang paningin. Ay, sorry miss. Hindi ko sinasadya. Napawang ang kanyang labi nang masilaya ng dalaga. Humanga siya sa maamo nitong mukha at mapupungay na mga mata. Nakadagdag pa sa kagandahan nitong taglay ang mahaba nitong buhok. Batid niyang yun si Rita na ikinukwento ni Joseph. Pasensya ka na rin. Hindi ko sinasadyang mabunggo ka. Bigla ka kasing sumulpot eh. Miss, nasaktan ka ba? Hindi naman. Ayos lang ako. Ikaw? Ayos lang din. Ako nga pala si Eric. Ako naman si Rita. Bago niyong kapitbahay. Sa paupahan ni Aling Lorna ako pansamantalang namamalagi. Ikaw yung nagbigay ng masarap na adobong ulam kay Joseph? Ikinuwento ka niya sa akin. Oo. Magkapatid ba kayo? Oo, 4 na taon ang tanda ako sa kanya. Sige parang nagmamadali ka eh. Pasensya na naabala pa kita. Hindi naman. Naiwan ko lang kasi ang cellphone ko sa bahay. 10:00 pa naman ang pasok ko sa trabaho. Ganun ba? Sige, mag-iingat ka. Nice meeting you, Rita. Sana magkita ulit tayo. Oo naman. Agad na nagpaalam ang binata sa dalaga. Labis ang kanyang saya na makausap ang babae na may malambing na tinig. Habang tinatahak ang daan pa uwi, ay hindi pa rin napapawi ang saya sa kanyang mukha. Pinuksan niya ang pintuan at bumungad sa kanyang paningin ang bagong gising na kapatid. Oh, bakit bumalik ka kuya? At saka, parang nasaya mo yata. Nakalimutan ko yung cellphone ko eh. Blessing in disguise na rin kasi nagkabanggaan kami ni Rita at nakausap ko na siya, tol. Parang sa teleserye na may slow-mo. Ay nako, ang lambing niya magsalita. Nakakabighani. Magmadali ka na oh. Akala ko 8:00 ang pasok mo. 7:45 na po. Oo nga pala. Sige, alis na ako. Aligagang tumakbo patungo ng paradahan ng tricycle si Eric. Natatawa na lamang siya nang maalala ang kanyang pagsisinungaling kay Rita na 10:00 ang kanyang pasok. 5:00 ng hapon ang kanilang uwian mula sa trabaho. Madadaanan niya ang bahay ni Aling Lorna. Kaya't sumilip siya sa gate at nagbabaka sakali na makita si Rita.
Nagulat siya nang bumukas ang gate. Bumungad sa kanyang harapan si Caroline na anak ni Aling Lorna. Hi! Hinahanap mo ba ako, Eric? Hindi. Nandyan ba si Rita? Sino? Si Rita, yung bagong nangungupahan dyan sa inyo? My God, Eric! Mukha ba akong hinahanapan ng tao? If ever naman may bagong nangungupahan dito, wala naman akong pakialam sa kanya. And most of all, hindi ko siya kilala. Bakit kasi ang hilig-hilig mo sa mga bagong salta dito sa ating lugar? Meron naman dyan na matagal mo nang kakilala na maganda pa. Hindi yung kung saan-saang planeta pa nang galing. Sarili mo bang tinutukoy mo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi ikaw ang tipo kong babae, Carol. Ano bang mga tipo mo? Mga exotic beauty? Yung mabait, simple at higit sa lahat, walang saltik sa utak. Hoy! Wala akong saltik sa utak, no? Diyan ka na nga! Wala kang kwentang kausap! Malakas na sinarado ni Caroline ang gate. Binangga pa nito ang binata at padabog na lumakad palayo. Patuloy na sumisilip si Eric sa loob ng gate. Ngunit hindi pa rin niya nakikitang lumabas ng bahay si Rita. Bago matulog ay nakipagkwentuhan pa si Eric sa kapatid. Wala itong bukang bibig kundi ang pangalan ni Rita. Ganun na lamang ang pagtawa ni Joseph dahil batid niyang malakas ang tama ni Eric sa bago nilang kapitbahay. Marami na itong nakarelasyong babae, ngunit hindi ito mapakali kay Rita. Alam mo, Tol, kakaiba tong si Rita eh. Unang beses ko palang siyang nakaharap, parang pinanaan ni Cupido ang puso ko. Sus! Lumang linya na yan. Dati yun din ang sinabi mo nung nakarelasyon mo si Lily. Pero hiniwalayan mo naman. Basta kakaibang nararamdaman ko kay Rita. Tsaka kakaiba ang aura niya. Mahinhin, masarap magluto, at higit sa lahat, masaya siyang kausap. Ikaw nang bahala. Basta hinay-hinay lang ha. Baka mabaliw ko sa pag-ibig. Patutulog na ako, kuya. Maaga pa kasi ang pasok ko bukas eh. Sige, mauna ka na matulog. Mamaya na ako. Hindi pa ako dinadalaw ng antok eh. Pinuksan ni Eric ang bintana upang magpahangin. 10:30 na ng gabi. Ngunit hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Ilang sandali may narinig siyang alulong ng mga aso sa paligid. Nakakakilabot at nakakapanindig ng balahibo. Wala na siyang nakikitang tao na gumagala sa kalsada. Maliban sa mga aso na naroon at nakatayo habang malakas na umaalulong. Sinitsitan niya upang umalis ang mga yun sa kalsada, malapit sa gate ni na Aling Lorna. Maya-maya tumahimik ang mga aso at patakbong umalis. Ayon sa mga matatanda, kapag ang aso daw ay umaalulong, malas daw yun. May iba namang nagsasabi na may nakikita silang mga nilalang na hindi nakikita ng normal na tao. Makatulog na nga. Kung ano-ano tuloy ang naiisip ko. Ilang sandali bigla siyang napabalikwas ng bangon nang marinig na namang muli ang malakas na alulong. Binuksan niya ang bintana upang sawayin muli ang mga aso. Subalit sa pagkakataong yun, bahagya siyang natakot nang makita ang halos kasing taas lamang niya ang itim na aso na nagbabaga ang mga mata. Napasulyap ito sa kanya at sila'y nagkatitigan. Agad niyang sinarado ang bintana. Maya-maya'y tumigil ang ingay sa paligid. Muli siyang sumilip sa bintana. Ngunit nawala na ang asong nagbigay sa kanya ng takot. Tinakpan niya ng una ng kanyang tenga upang makatulog. Inabukasan, nagising si Eric dahil sa ingay ng alarm clock. Day off siya ng araw na yun, kaya't natulog siyang muli. Maagang pumasok ng paaralan si Joseph, kaya't maaga rin itong nakapagluto ng almusal. Nakaramdam ng gutom si Eric, kaya bumangon siya sa kama. Napasilip siya sa bintana at naninaw niyang maraming taong nakapila sa nooy bakanting tindahan na pagmamayari ni Aling Lorna. Agad siyang naghilamos at nagsipilyo.
bago lumabas ng bahay upang bumili ng ulam. Sapagkat palagi na lamang itlog ang niluluto ng kapatid. Napangiti siya nang makita si Rita na abala sa pagbebenta ng ulam na espesyal nitong adobo. May natira pa ba para sa akin? Buti na lang at nakaabot ka. Konti na lang oh. Ang sarap kasi ng luto mo eh, kaya dinadagsa ng mga tao. Oh, eto para sa'yo. Libre na yan. Ay hindi, may pera akong pambayad. Hindi na uso ang libre ngayon. Sa hirap ng buhay at ang taas ng mga bayarin. Mabuti naman at naisipan mo magtinda rito. Nakiusap ako kay Aling Lorna kung maaari ko tong rentahan. Tsaka dito na rin ako natutulog eh. Wala na rin kasing umuupa dito eh, kaya ako na lang. Ang sipag mo, Rita. Housewife material ka talaga. Naging panatag ang kanilang loob sa isa't isa. Hanggang sa mag-usap sila tungkol sa kanilang buhay. Nalaman ni Joseph na biktima ng illegal recruiter si Rita. Pinangakuan siya ng trabaho bilang tagaluto sa Taiwan. Nakilala niya ang babae sa probinsya sa pangalang Olive. Iningganyo siya ng babae at sinabi na marami na itong tinulungan papunta sa ibang bansa. Binenta pa ng kanyang ama ang alaga nitong kalabaw na katulong sa pagsasaka upang makapunta siya ng Taiwan. Sa kasamaang palad, halos gumuho ang lahat ng kanyang pangarap para sa kanyang pamilya nang puntahan niya ang agency na sinasabi ni Olive. Nagtanong siya sa mismong agency at sinabi ng taong naroon na wala silang kakilalang Olive ang pangalan. Doon niya napagtanto na niloko siya ng babae at pinirahan lamang sila. Paulit-ulit niyang tinatawagan ang numero ng babae, ngunit putol na ang linya. Hanggang sa mapadpad siya roon. May kaunti pa naman siyang pera na natitira. Kaya naisipan niyang gamitin na puhunan sa malit niyang negosyo. Ayoko munang ipaalam kay Natatang na hindi ako natuloy sa Taiwan. Baka atakihin siya sa puso kapag nalaman niyang nabiktima ako ng mga manluloko. Mahal na mahal pa naman niya ang kalabaw. Naiintindihan kita. Kung ako nasa posisyon mo, gagawin ko rin yun. Huwag ka mag-alala, may awa ang Diyos. Lahat ng paghihirap natin may katapusan. Bahagyang napahinto sila sa pag-uusap nang lumapit si Caroline sa karinderya. Napangisi pa ito ng akbayan ng binata. Inilapit niya ang bibig malapit sa tenga ni Eric at nagsalita. How sweet naman ng lover boy. Huy, bulok na yung style mo, boy. Akala mo concern para makuha ang loob ni girl. At ikaw naman, girl, huwag kang ma-fall sa lalaking to. Pa-fall to eh. Hindi kayo bagay. Anong pinagsasasabi mo? Nagising na naman ba mga ipis dyan sa utak mo? Ito ba ang mga tipo mo? Ay naku, balat sibuyas. Diyan na nga kayo. How cheap! Pahalakhak na umalis ang babae sa kanilang kinaroroonan. Mababanag ang inis sa mukha ni Eric dahil sa kabastusan ni Caroline. Humingi siya ng dispensa kay Rita sa inasal ng babae. Ngunit kalmado lamang ang dalaga. Hindi mo na kailangan humingi ng paumanhin. Sanay na ako sa mga ganyang klaseng tao. Hindi lang naman sa pera naging matapobre ang tao eh. Maging sa asal. Kaya lubos akong humahanga sa pagiging maintindihin mo eh. Mabait tsaka mature ka mag-isip. Hindi katulad ni Caroline na isip bata. Hayaan mo na. Spoiled eh. Ilang sandali pa'y nagpaalam si Eric sa dalaga upang umuwi. Habang tumatagal na kausap niya si Rita, ay mas lalo pa niya itong nakikilala at lalong lumalalim ang kanyang pagtingin. Isang buwan pa lamang namamalagi sa lugar na yon si Rita. Ngunit parami ang kanyang mga suki sa espesyal niyang adobo. Na ikinainis naman ng iilang kababaihan na naiinggit sa kanya. Hindi nakaligtas si Rita sa pangangantsaw ng ibang kababaihan dahil sa kayumanggi niyang balat at maging sa kanyang pananamit. Ngunit ipinagwalang bahala na lamang niya yun. Maaga pa lamang ay nadidinig na ni Rita ang bulyawan ng mag-ina. Madaling araw nang umuwi ng bahay si Caroline galing bar kasama ng barkada. Tila hindi ito takot sa ina
dahil mas matapang pa ito kung umasta. Ay nako, mananahimik lang yung anak mo kung bibigyan ng leksyon. Mahinang sambit ng dalaga habang tinatadtad ang mga sibuyas na sangkap. Ang mga karni binabad muna niya sa patis o fish sauce at nilagyan ng paminta at sibuyas ng ilang oras bago isalang sa apoy. Sa gayon ay manunutang sangkap sa karne at maging malasa ito. Hindi siya gumagamit ng asin at bawang sa adobo dahil may sakit siya sa balat. Tila natutuyot na susunog ang kanyang balat sa tuwing madadampian ng asin at bawang. Kaya gumagamit na lamang siya ng alternatibong kapalit ng asin. Muli siyang napatingin sa bahay ng mag-ina nang makarinig ng mga kalabog. Pilit na kinukuha ni Caroline ang bag ng ina dahil manghihingi na naman ito ng pera. Ayaw magbigay ng ina dahil batid nito mag-alakwatsa na naman ang anak. Kailangan ko ng pera para sa projects ko. Paano ako makakapasa kung di ko yun magagawa? Teka, nung isang araw lang kita binigyan kulang pa ba yun? Para sa isang project lang yun. Remember, maraming subjects ko. Puro ka projects na gagawin. Ang baba naman ng mga grado mo. Puro gala at alak lang naman ang inaatupag mo. Bigyan mo na nga ako para makalayas na sa pesteng bahay na to. Para umaliwalas naman yung mukha mo kung di mo ako nakikita. Bastos kang bata ka. Yan na napapala mo sa barkada. Bakit hindi mo tolaran niyang si Rita? Magkasing edad lang kayo pero ikaw pariwara ang buhay mo. Eh di magpalit ka ng anak. Puro ka na lang Rita. Wala nang tama kundi ang babaeng yan. Magsama na nga kayo. Matapos na kunin ang pera ng ina, ay inihagis niya ang pitaka nito sa sahig at agad na lumabas ng bahay. Bit-bit na naman ang bag na may laman ng iilang piraso ng damit. Saan ka na naman pupuntang bata ka? Bumalik ka rito! Hayaan mo na nga ako. Nasa tamang edad na ako. Hindi na ako bata upang ikulong mo sa bahay. Para hindi na sumakit yung ulo mo sa akin, aalis na muna ako. Doon ako sa lugar na wala ka at magagawa ang gusto ko. Mula pagkabatay naging sakitan ng ulo ni Aling Lorna si Carolina. Hindi niya may pagkakaila na may pagkukulang siya sa pagpapalaki sa anak. Isang kapitan ng barko noon ang kanyang asawa, kaya't lahat ng luho ng anak ay palagi niyang ibinibigay. Maging siya ay nalulung sa sugal. Naiwan ang anak sa pangangalaga ng biyanana kung saan naspoil din ito. Kaya't nang namaya pa ang kanyang asawa at biyanana, ay magkasama silang namuhay ni Carolina. Ngunit malayo ang loob nito sa kanya. Mas pinipili pa nito na makasama ang kanyang mga barkada kaysa sa ina. Lumabas ng bahay si Aling Lorna upang sundan ang anak, ngunit hindi na ito nagpapigil. Ay naku Rita, sakit ng ulo ko talaga ang batang yan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Uuwi rin yan pag naubos na ang pera niya. Minsan nga naiisip ko na sa kakagala niya hindi malayong mapahamak ang batang yan. Natuto na rin pag nakawan ako. Isang linggo na namalagi si Caroline sa apartment ng kanyang kaibigan. Hindi na ito pumapasok sa paaralan at puro gimmick na lamang ang inaatupag. Hindi niya namalayan na naubos ang kanyang pera sa bar. Kaya't napagpasahan niyang umuwi kahit siya'y lasing. Hindi na siya nagpahatid sa mga kaibigan. Sumakay na lamang siya ng taxi at bumaba sa eskinita. Malapit lang naman ang lalakarin patungo sa kanilang bahay. 2:00 na yon ng madaling araw, kaya wala ng tao sa kalsada. Ang lakas ng tama ng alak na yun sa akin Napahinto si Caroline sa isang puno dahil sa nasusuka siya. Animoy natanggal ang kanyang pagkalasing nang maaninaw ang taong nakadamit ng itim na papalapit sa kanya habang nakangisi. Sino kang damuho ka? Huwag kang lumapit sa akin. Sisigaw ako. Paatras siyang humakbang dahil sa takot. Bago pa man siya nakasigaw ay binalibag na ng taong nakaitim ang kanyang leeg. Mulat ang mga matang nawala ng buhay si Caroline. Wala man lamang naiwang bakas ng krimen.
tumalilis ng takbo ang taong nakaitim bitbit ang kanyang biktima. Dahan-dahang tinanggal ni Rita ang itim na bandana na nakatakip sa kanyang ulo. Napangisi siya habang tinitingnan ng walang buhay na si Caroline na nakasandal sa dingding. Nabali ang buto nito sa leeg, sanhi ng pagkamatay ng dalaga. Nilapitan ni Rita ang nakahandusay na bangkay ni Caroline at unti-unting pinutol ang leeg nito gamit ang matalas na patalim. Kawawa ka naman. Walang epekto ang tapang mo sa akin. Akala mo ba'y natatakot ako sa'yo? Iba akong maghigante, tanga! Agad niyang pinakuluan ang pinutol-putol niyang bahagi ng biktima upang hindi makalikha ng mabahong amoy. Binalatan niya ang mukha ni Caroline dahil sa inis. Ito ba ang ipinagmamalaki mong makinis na balat at ganda? Nasaan na ngayon? Itim man o maputi, walang kwenta na yon sa kumukulong tubig. Nagkamali ka sa kinalaban mo. Bukas na bukas, laman ka na ng tiyan ng mga utu-utong tao. Konting drama lang, naniniwala ka agad. Lahat ng mga gamit ni Caroline ay itinago ni Rita. Maging ang cellphone SIM card nito ay sinira niya upang hindi na ito matawagan pa. Maagang nagbukas ng karinderya si Rita. Araw yun ng Sabado. Kaya't sabay na pumunta ang magkapatid sa karinderya nito. Marami nang nakapilang mga mamimili, kaya't hindi magkamayaw ang dalaga sa pag-aasikaso sa mga ito. Hay ate, parang kailangan mo yata ng tulong ah. Oo nga, maaga kami na parito dahil nakita namin na napapasabak ka na naman sa mga customer mo. Naku, ayos lang. Kaya ko to, no? Tsaka hindi naman ganun karami yung niluto ko. Tulungan ka na namin. Wala naman kaming ginagawa sa bahay eh. Umupo na lang kayo dyan at kumain. Hindi rin kasi ako sanay na may ibang taong tumutulong sa akin sa pagluluto. Medyo nadidistract ako eh. Mamaya, umiba pa ang lasa. O sige, pero pwede ba kaming tumambay muna dito? Walang problema. Huwag na kasi kayong mag-alala pa sa akin. Kaya ko ang trabahong to. Nabaling ang tingin ni Eric sa sugat sa braso ni Rita. Napansin ng dalaga ang pag-alala sa mukha ng binata. Kaya bago pa ito magtanong, ay agad na niyang sinabi ang dahilan. Nasagi kasi to sa nakausling pa ako dyan sa mesa. Maliit lang to, malayo sa bituka. Basta ayos ka lang ha. Kung masama ang pakiramdam mo, sabihin mo sa amin. Hay, grabe talaga ang pagka-concern ni kuya. Kulang na lang talaga, manligaw. Namula ang pisngi ni Eric sa sinabi ng kapatid. Tama naman si Joseph dahil matagal na siyang may nararamdaman para kay Rita. Ngunit nahiya lamang siyang magtapat. May nakita siyang bulaklak na lumabas sa bakod ni Aling Lorna. Dali-dali niya yung pinitas at ibinigay sa dalaga. Napapangiti na lamang si Rita sa kakulitan ng magkapatid. Maging ang mga mamimili ay kinikilig sa kanilang dalawa. Hi, gwapa. Maaari ba kitang ligawan? Saan mo natutunan ng salitang yan? Ni-research ko. Di ba ang ibig sabihin ng gwapa, maganda? Tumango ang dalaga, sabay na pangiti. Tinanong siyang muli ni Eric kung pwede siya nitong ligawan. Ngunit sinabi niyang hindi pa siya handa na makipagrelasyon, lalo na't hindi pa maayos ang kalagayan ng pamilya niya. Naiintindihan naman kita, basta't maghihintay ako kung kailan ka handa. Pwede ba yan? Oo naman. Alam mo naman ang problema ko, di ba? Ano sa salita ninyong mahal kita? Palanggata ka. Palangga din kita. Napahagalpak sa tawa si Joseph dahil sa kakulitan ng kapatid. Mas kinikilig pa ito habang nakikinig sa dalawa. Natutulak pa nga niya ang lalaking bumibili ng ulam kahit hindi pa niya yun kilala. Alauna pa lamang ng hapon ay ubos na ang espesyal na adobong paninda ni Rita. Kaya sinabi ni Joseph sa kapatid na magpaalam na sila upang makapagpahinga na ito.
bahagyang nabaling ang tingin ni Joseph sa balde na naroon sa lababo. Naaninaw niya ang mga buto na laman nito. Napansin ni Rita ang binata, kaya't dali-dali niyang tinungo ang lababo at inilapag sa ilalim ang balde at tinabunan ng kurtina. Animoy pinagpawisan siya ng malamig nang makita ang naiwang putol na daliri doon. Kaya't agad niyang isinilid sa kanyang bulsa upang hindi siya mahalata ng dalawa. Mga buto yan. Susubukan ko kasing magluto ng bulalo. Hindi pa ako magaling dun eh. Sige ate, hihintay namin ang next recipe mo. Sa ngayon, iuwi ko na muna ang kuya ko upang makapagpahinga ka na rin. Uwi na muna kami. Nagmamadali kasi ang tatay ko. Magpahinga ka, Rita, ha? Alalahanin mo, hinihintay ko yung kung kailan ka magiging handa para ligawan. Dahil palangga ka. Ay ano ba yan? Napaka-corny mo kuya. Tara na nga, baka saan pa papunta ang kakornihan mo? Hindi kaya corny yun. Totoo yun eh. Sa katunayan, ilang beses nang nagkaroon ng karelasyon si Rita. Ngunit nang malaman ng lalaking kanyang iniibig ang kanyang sikreto, ay natakot ang mga ito sa kanya. Kinakailangan niyang patayin kung sino man ang magbubunyag ng kanyang lihim. Alipat-lipat din siya ng tirahan at paiba-iba ang ginamit niyang pangalan. Dahil tinutugi siya ng mga taong nakakakilala at nakakaalam ng kanyang pagkatao. Nananalaytay na sa kanyang dugo ang pagiging aswang. Kaya't hindi niya mapigilan ang pagkatakam sa dugo't laman. Ang paggawa ng espesyal na adobo na nagmula sa karne ng tao ay ang tangi niyang paraan upang hindi masayang ang karne ng mga biktima. Paraan din niya yon upang maging malapit siya sa mga tao. Hindi totoo na biktima siya ng illegal recruiter. Dahil ang totoo'y nagkukunwari siya bilang isang inosenteng dalaga. Aaskilay na napatingin ng 3 kababaihan sa kanya. Panay pasaring at panlalait ang kanyang naririnig sa tuwing napapadaan ng mga ito sa tapat ng kanyang karinderya. Kinakantsawan ang kanyang pananamit at negra kung siya'y tawagin. Mapaklang ngumiti siya sa 3 babae at patabog na isinara ang pinto. Kinuha niya ang balde na naglalaman ng ulo ni Caroline at tinusok-tusok ng kutsilyo ang bungo nito. Maging ang mga mata ay kinalikot niya gamit ang kutsilyo dahil sa pagkainis. Huwag kang mag-alala, Caroline. May susunod sa yapak mo. Konting araw na lang. 3 sila. Kaya marami-rami ding pagkakakitaan. Ilang sandali pa'y narinig niya ang sunod-sunod na kalabog mula sa bubungan. Lumabas siya at sinilip kung sino ang nambabato. Tumambad sa kanyang paningin ang 3 babae na bumalik at natatawang makita siya. Uyumang kamao ng dalaga habang hinahatid ng tingin ng mga babae. Natatandaan niya ang mga mukha kaya nag-isip siya ng plano kung kailan niya ito lulusubin. Malamlam ang mga matang napaupo si Aling Lorna sa bakanting upuan sa labas ng karinderya habang naguhugas ng mga kaldero si Rita. Ay nako Rita, 2 linggo nang hindi umuwi si Caroline. Nag-aalala na ako sa batang yun. Nako, magpahinga na po kayo. Mabuti na nga yun, naroon siya sa kanyang mga kaibigan upang hindi ka na niya bigyan ng sakit ng ulo. Sa tuwing pinipigilan mo siya, mas lalo kanyang binabastos. Kahit ganun ang batang yun, anak ko pa rin siya. Mahal ko siya. Pinuntahan ko na ang mga kaibigan niya pero wala na raw siya doon. Umalis siya 1 linggo na raw ang nakakalipas. Nagdadalawang isip ako kung totoo ba ang sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Dahil noon may nagsabi na wala raw siya. Pero nalaman ko na nagtatago lang pala sa resort ng isa pa nilang kaibigan. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, Rita. Sakaling tama naman ang hinala nyo, hayaan nyo na siya. Kapag nakapag-isip-isip na yun, natitiyak kung uuwi din si Caroline. Sana nga, Rita. Alam mo naman ang ugali ng batang yun. Hinagod ni Rita ang likod ng ginang at binigyan ito ng tubig upang kumalma. Ngunit lihim siyang napangisi
nang napasulyap sa baldeng pinaglalagyan ng bungo ni Caroline. Hindi mo na makikita ang asal hayop mong anak. Nababagay lamang sa mga katulad niyang walang modo ang nangyari sa kanya. Sambit ni Rita sa kanyang isipan. Sinamahan niya ang ginang sa loob ng bahay nito upang makapagpahinga mula sa paghahanap sa nawawalang anak. Kinabukasan, hindi nagbukas ng karinderya si Rita upang siya ay makapaglinis ng karinderya. Inilalagay niya sa garbage bag ang mga buto at mga gamit ng kanyang mga biktima. Tuwing gabi niya ito tinatapon malayo sa lugar na kanyang tinitirhan. Kabilugan ng buwan at panahon din yun ng pagtubo ng mga labong ng kawayan. Kaya't hindi matiis ni Rita ang pangangati ng kanyang katawan sapagkat may mga tanim na kawayan sa likod ng bakuran ni Aling Lorna. Papalit-palit ng anyo si Rita bilang itim na pusa o di kaya'y itim na aso. Ang tawag sa parang yun ay tigbaliw. Sa anyong aso o pusa ay bitbit ni Rita ang mga plastik na naglalaman ng mga kalansay ng kanyang biktima. Inililibing niya ito sa lupa sa loob ng gubat o kasukalan. Abala siyang nagbubungkal ng lupa gamit ang kanyang mahabang mga kuko bilang itim at malaking pusa. Hindi niya inaasahan na may nakakitang dalawang lalaki sa kanya. Pabuti na lamang ay nakailag siya nang hatawin siya ng lalaki gamit ang matalas na gunting ng hardinero. Ngunit sa pangalawang pagkakataon na pagsalaki sa kanya, tinamaan siya sa kanang binti. Kaya paika-ika siyang tumakbo palayo mula sa mga taong humahabol sa kanya. Nang makarating sa tinutuluyan ay nagpalit siya ng anyo bilang tao. Napasandal siya sa pintuan na naroon sa likod ng karinderya. Kumapang siya papasok sa loob at palinga-linga sa paligid upang siguraduhin na walang nakakita sa kanya. Buwisit na matandang yun. Gusto pa akong patayin. Kahit saan ako magpunta, hindi mawawalan ng mga pakialamero. Nanginginig ang kanyang mga kabay na kinuha ang bote ng langis sa ibabaw ng aparador. Nilawayan muna niya ang sugat sa binti bago binuhusan ng langis. Binusalan niya ang bibig upang hindi siya makalikha ng ingay dahil sa matinding kirot na nararamdaman. 2 araw ko nang hindi nakikitang lumalabas ng bahay si Rita, tol. Kumusta na kaya siya? Tawagan mo para malaman mo kung napaano siya. Hindi naman sumasagot sa mga tawag ko. Tinext ko na nga pero wala pa ring sagot eh. Pinuntahan mo na ba? Baka nagpapahinga lang yun. Nakakapagod din kaya magluto. Kahapon sinubukan kong katukin yung tinutuluyan niya, kaso hindi siya sumasagot. Nakakahiya namang mambulabog sa nagpapahinga. Ilang sandali tumunog ang cellphone ni Eric. Binasa niya ang mensahe na ipinadala ni Rita sa kanya. Napatingin ito sa kapatid at sinabi ang kalagayan ng dalaga. Masama lang daw ang pakiramdam niya kaya gusto niya magpahinga. Dalhan mo na lang ng prutas para bumuti ang pakiramdam. Tamang-tama, may latunda na saging akong binili kagabi. Mabuti na lang at hindi mo nakita. Kung nagkataon, nangalahati na yun. Grabe ka naman. Hindi naman ako ganun katakaw. Hindi ba? Tara na nga. Puntahan na natin si Ate Rita para maibigay na natin yan. Mamaya ubusin ko pa yan eh. Magkasamang tinungo na magkapatid ang tinutuluyan ni Rita. Kumatok sila sa pintuan at hinintay na sila ipagbuksan. Napakakulit ng magkapatid na to. Kung hindi lang ako nagtitimpi, matagal ko na silang pinaslang. Nagsuot ng mahabang palda si Rita hanggang talampakan upang hindi mapunan na magkapatid ang sugat niya sa kanyang binti. Pilit niyang kinukubli ang sakit na nararamdaman sa tuwing hinahakbang niya ang mga paa. Pinagbuksan niya ang magkapatid at nakipag-usap ng maayos. Good morning sa inyo. Masama pa rin bang pakiramdam mo? Gusto mo samahan muna kita rito? Wag na. Okay na ako. At saka mainit dito. Ayoko namang pagpawisan ka. Baka ikaw naman ang magkasakit. Huwag ka mag-alala ate. Sanay niyan si kuya na pawisan. Di ba kuya? Luko-luko ka talaga, Joseph.
Puwera biro, Rita. Baka gusto mo nang makakain o may gusto kang ipabili. Sabihin mo lang, ibibili ka namin. Wala naman. Napagod lang siguro ako. Ilang araw din kasing sunod-sunod ang luto ko eh. Kung gusto mo, sa bahay ka na magpahinga para maalagaan kita. Ayos lang ako rito, Eric. Ayoko nang mang-abala pa sa inyo. Ay, baka makalimutan ko. Ito pala ang saging ate. Para sa'yo. Ay, salamat. Sapat na sa akin to. Huwag niyo na akong alalahanin. Tulog lang ang kailangan ko. Tawagin na lang kita, Eric, pag may kailangan ako. Sige, magpahinga ka na lang ulit. Tawagan mo ako pag kailangan mo ng tulong, ha? Umalis ang magkapatid at hinayaan na lamang si Rita. Batid nilang gusto lamang itong magpahinga. Nanibago sila sa inasal ng dalaga na halos itaboy na sila nito. Ilang sandali nakasalubong nila si Aling Lorna sa daan at nakibalita tungkol kay Caroline. Aling Lorna, kamusta na po yung paghahanap niyo kay Carol? Hindi ko pa siya nakikita. Lahat ng posibleng puntahan niya itinungo ko na. Lahat ng kilala kong barkada, kaklase, o sino man ang sinasamahan niya pinagtanungan ko na. Pero wala pa rin. Ipagbigay alam na kaya natin sa alagad ng batas. Kilala niyo naman ang batang yun. Puro lakwat siya. Sa tingin ko nga'y nagtanan na yun eh. Sige po, magtatanong-tanong po kami sa mga kakilala namin. Baka nakita nila si Caroline. Napakasutal kasing babae. Huli kong nakita yan, halos lalaki ang kasama. Kaya humihingi ako ng tulong sa inyo na mahanap ang batang yun. Makakaasa po kayo, Aling Lorna. Salamat sa inyo ha. Sige, mauna na ako. Magsisimba pa ako. Sige po, mag-iingat po kayo. Nakikinig sa usapan ng tatlo si Rita. Kaya't namutawi ang inis sa kanyang mukha. Ibinato niya ang saging sa mesa. Dumagdag pa ang kirot ng sugat sa kanyang binti sa tuwing siya'y kumikilos. Kahit ano pa ang gawin niyo, hindi niyo na muling makikita ang walang modong si Caroline. Sapagkat lahat kayo ay kumain sa kanyang laman. Napapangising sambit ng dalaga sa kanyang isipan. Muli siyang nahiga sa kama at ipinikit ang kanyang mga mata. Nakaramdam na siya ng pagkainis sa magkapatid dahil magiging sani ito ng kanyang problema balang araw. Isang linggo ring na mahinga si Rita bago muling nakapagbukas ng karinderya. Napapangiti na lamang siya nang makita ang dalawang babae na napadaan sa tapat ng kanyang karinderya. Tinawag niya mga ito at inalok ng libreng adobo. Mga miss, maaari ko ba kayong makausap? Matagal ko na kayong nakikitang dumadaan sa aking karinderya, ngunit hindi pa kayo nakakatikim ng aking luto. Free taste para sa magagandang dilag. Nagkatinginan ng dalawa at napapayag ni Rita ang mga ito na lumapit sa kanya. Binigyan niya ng 2 mangkok ng ulam at kanin ng 2 babae. Dumating si Aling Lorna, kaya't maging ang ginang ay kanya ring pinaghain. Kain lang ng kain, libre lang yan. Sa susunod may bayad na. Masarap magluto tong si Rita. Bakit ba kasi doon pa kayo sa malayo bumibili? Nahihiya may kumain na rin ng 2 babae na palagi nagpapasaring kay Rita. Nakikipagkwentuhan ng mga ito kay Aling Lorna. Hanggang sa sinabi ng mga ito na 2 araw na rin nawawala ang kanilang kaibigan. Nawawala? Kayo ang palaging magkakasama, di ba? Aba mga ineng, may ideya ba kayo kung saan siya pumunta? Umiling-iling ang 2 babae. Nilakasan ni Rita ang apoy sa sinasalang niyang karne upang mas lumambot yun at napapangisin ang nakakaloko. Sige, kain lang kayo ng kain. Ang hinahanap nyo'y sinusubo nyo na ang laman. Akala nyo ba'y mapapalampas ko ang panlalait nyo sa akin? Sambit ng dalaga sa kanyang isipan.
biglang nanumbalik ang kanyang wisyo nang mabilaukan si Aling Lorna at humingi ng tubig. Agad naman niya itong binigyan. Dahan-dahan naman, Aling Lorna. Marami pa rito oh. Pasensya na't naparami ang subo ko, mga ineng. Hindi kaya may gumagalang mga kidnapper sa ating lugar? Marahil yun din ang dumukot sa aking anak. Naisumbong niyo na ba sa mga pulis ang pagkawala ng kaibigan niyo? Para maidagdag nila sa listahan ng mga nawawala. Maaaring sindikato nga ang may kagagawan kung wala sila sa mga kaibigan o kamag-anak. Naipablatter ko na rin sa istasyon ng pulis si Caroline. Biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang may dumating na pulis at hinahanap si Aling Lorna. Agad na tumayo ang ginang at lumapit sa may katandaang pulis. May ipinakita itong litrato sa ginang. Biglang lumamlam ang mga mata nito at umago sa mga luha sa kanyang pisngi. Bakit, Aling Lorna? Ano pong nangyari? Rita, gamit to ng anak ko. Natatandaan ko na ang bag na ito iniregalo ko sa kanya noong nakaraang taon. Baka may kaparehong bag lang. Hindi ako nagkakamali na ito ang bag na pagmamay-ari ni Caroline dahil pinalagyan ko pa yan ng disenyo. Napabuntong hininga si Rita at kinakabahang napaupo. Ayon sa kapulisan, ang bag na natagpuan ay pinaglagyan ng mga buto ng biktima. Nakita rin sa loob ng bag ang ID ni Caroline. Tinangay ng aso ang bag nang mahukay nito sa lupa. Nagkataon na may mga taong nakakita ng mga buto at bungo, kaya't agad na ipinagbigay alam sa kanila. Naalala ni Rita na hindi niya nabaon ng maayos ang bag na yun dahil may nakakita sa kanya na dalawang matanda. Nakasisigurado po ba kayong buto ni Caroline nang natagpuan? Sinabi ng mga pulis, upang makasigurado ay kinakailangan nilang magpa-DNA. Halos mawalan ng malay si Aling Lorna sa kakaiyak dahil nasisiguro niya pagmamay-ari ni Caroline ang bag na yon. Maging ang dalawang babaeng naroon ay sumama sa mga kapulisan upang ipagbigay alam din ang nawawala nilang kaibigan. Mag-iingat po kayo, Aling Lorna. Aligagang hinahalo ni Rita ang sinasalang na adobo. Sabay na nagsasalita. Hindi may kubli ang galit at pangamba na kanyang nararamdaman. Hindi nila malalaman na ako ang may kagagawan. Lalo na't napakalayo ang pinagtapunan ko ng mga buto ng babaeng yun. Sisiguraduhin ko na mababaliw kayo sa kakaisip kung sino ang salarin. Mabuti na tinutulungan ko pa kayo sa pagpuksa sa mga masasamang tao eh. Nagulat si Rita nang tawagin siya ni Joseph. Pilit siyang napangiti sa binata at kinausap niya ito. Mabuti na ba yung pakiramdam mo? Mamaya mabinat ka niyan. Oo. Halika, kumain ka muna. Sorry ate, hindi ako pwedeng kumain ng karne ngayon eh. Mamaya fasting ko para sa laboratory ko bukas. Ganun ba? Sige, sa susunod ka na lang bumawi sa pagkain. Hay nako, maging si kuya sumama ang pakiramdam dahil tumaba rin. Hereditary pa naman namin ang sakit sa puso at high blood. Ang sabi ng doktor, wala daw yun sa edad. Ang sarap nga sanang kumain eh, kaso bawal pa sa ngayon. Oo nga eh. Ipagluto ko na lamang kayo pag pwede na. Mauna na po ako. May tatapusin pa akong assignment eh. Pagdating ng bahay ay sinuri ni Joseph ang lahat ng siradura ng pintuan at mga bintana. Naghanap rin siya ng maaaring gawing sandata laban sa aswang. Kinuha niya sa loob ng bagang 1 kilong asin na binili sa palengke. Kinumpuni niya ang mga marurupok na dingding at nilagyan ng matibay na kahoy. Muli niyang tinawagan ng kapatid upang muli itong paalalahanan. Kuya, dito ko lang sa bahay papaliwanag sa yung lahat. Basta gawin mo lang yung sinasabi ko sa'yo. Magkunwari kang wala kang alam kagaya ng dati. Sinabi ko na sa kanya na tumaas din ang kolesterol mo. Kaya pinagbawalan ka ng doktor na kumain ng matataba. O sige, uuwi na rin ako mamaya eh. Basta sundin mo yung sinabi ko sa'yo ha. Oo nga, basta ingat ka riyan. Ikaw din. Magdala ka ng asin at bawang.
Itago mo lang para hindi tayo malata. Agad na pinatay ni Joseph ang cellphone. Napapikit siya ng napasandal sa dingding. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nalaman. Nagsimula siyang maglagay ng asin sa mga bintana, pintuan at maging sa maaaring daanan ng aswang. Hinintay niya ang pagdating ng kapatid. Habang nakaupo sa sahig at nakasandal malapit sa pintuan ay may hawak siyang itak. Ilang sandali bumukas ang pinto at iniluwa nun si Eric. Kuya, mabuti naman maaga kang umuwi. Muntik na nga ako mag-overtime. Ano bang importante mong sasabihin? Doon tayo sa kwarto mag-usap. Bukas ba yung karinderya nung dumaan ka? Sarado? Bakit? Hindi ka maniniwala sa natuklasan ko. Maging ako hindi makapaniwala sa akin natuklasan. Yung kaklase ko si Guillermo, hindi yun kumakain ng walang kalamansi. Magkasama kami na nanghalian kanina. Bago siya kumain, pinataka niya ng katas ng kalamansi ang baon kong adobo. Nagulat ako nung sabihin niya sa akin na huwag ka raw yung kainin dahil karne daw yun ng tao. Paano kayo nakakasiguro? Basta alam niya ni Guillermo dahil ang lolo niya isang albularyo. May nakita rin akong daliri ng tao. Hindi ko talaga masikmura sa tuwing iisipin na pinakain tayo ni Rita ng karne ng tao. Magiging aswang din ba tayo? Hindi naman daw. Maliban na lang kung yang gawin tayo. Yun ang paraan ng pagiging aswang sa pamamagitan ng laway nito. Ano pa yan? Nakakadiri. Adobo na karne ng tao? Kaya pala kakaibang lasa. Sa tingin mo, Tol, may kinalaman kaya siya sa pagkawala ni Caroline? Di ko masabi, kuya eh. Pero pwede rin. Kaya kailangan natin masiguro na aswang nga siya. Wala naman sa itsura niyang pagiging aswang, Tol. Mahinhin siya at parang di niya kayang makasakit ng kapwa. Ayon kay Guillermo, mapagkunwari sila upang mahulog ang loob ng mga tao sa kanila. Sobrang sayang niya talaga kung mapapatunayan natin na aswang siya at pumapatay ng tao. Alam ko naging malapit na siya sa atin, pero maaari ding isa tayo sa target niya para maging adobo. Uy, huwag naman sana. Pinakita pa ni Joseph ang bote ng langis na binigay sa kanya ng kaklase. Sabi nito na kapag bumula at umapaw ang langis sa bote, tiyak na malapit lamang ang aswang. Napansin ni Joseph na may bawas na ang langis, kaya't basa ang kanyang mga kwaderno nang buksan niya ang baga. Kuya, kailangan pa rin natin makasiguro na aswang talaga siya upang ating hulihin. Sa gayon, hindi na siya makatakas at lumipat ang tirahan para makapambiktima pa uli. Sige, malamang yun nakita ko nun na malaking aso, hindi ako namamalikmata. Kung di totoo yun. Malaking asong itim? Yung nakita ko malaking pusang itim na nakasampa sa bubungan noon sa bahay ni na Aling Lorna. Tapos naaninaw kong sumilip siya sa bintana ng silid. Takot daw sila sa tanso o copper. May sira tayong telebisyon dyan. May nakuha kong tanso na may ihalin tulad sa alambre. Maaari natin gamitin yung laban sa aswang dahil matagal daw maghilom ang kanilang sugat sa tanso. Sana pagiging albularyo na lang ang kinuha mong kurso. Ang dami mo kasing alam tungkol sa mga aswang eh. Imbitihan ko kaya si Guillermo dito sa bahay. Sabihin kong dito muna mamalagi. Ikaw ang bahala. Mahilig si Joseph sa mga kababalaghan, kaya't karamihan sa kanyang mga kaibigan ay mga probinsyano. Palagi nitong ikinukwento sa kapatid ang tungkol sa mga kakaibang nilalang at kung ano mga pangontra sa mga ito. Kahit paulit-ulit man niyang isipin ang sinasabi ni Joseph na aswang si Rita, may bahagi sa kanyang puso na naniniwalang inosente ang dalaga. Gayunpaman, sinunod na lamang niya ang kapatid na wag nang kumain ng pagkain na niluluto nito. Kuya, huwag mong kalilimutan magdala ng bawang at asin. Madalas ginagabi ka pa naman sa pag-uwi mo. Oo na, mas mainam na wag na tayong magpahalata na naghihinala tayo sa pagkatao ni Rita. Baka manganib pa ang buhay natin. Mas mabuting maunahan natin siya kaysa tayo mabiktima niya para gawing adobo na tinitinda niya. Basta wag magpadalos-dalos sa gagawin. Baka mas lalong manganib ang ating buhay. Lalo na't napaka-agresibo mo sa mga bagay na misteryoso sa iyong palagay. Huwag ka mag-alala, mag-iingat naman ako eh. Ang importante, may ideya na tayo na aswang siya. Napahinto sila sa pag-uusap nang matanaw mula sa bintanang lumalakad na si Rita.
patungo sa kanilang bahay. Nang makalapit na ito sa kanilang bakuran, napansin na magkapatid na umapaw ang langis mula sa bote na nooy hawak ni Joseph. Nakikita mo ba yan, kuya? Kumpirmadong aswang nga siya. Alam mo, tol, hindi ko mawari ang nararamdaman ko ngayon. Nanghihinayang ako kay Rita dahil nahulog na talaga ang loob ko sa kanya. Dumito ka na lang muna. Ako nang lalabas ng bahay para makausap siya. Sinubsob ni Eric ang mukha sa unana dahil hindi alam ang gagawin. Napamahal na sa kanya ang dalaga. Sumilip siyang muli sa bintana. Naanino niyang napapakamot ng ulo si Joseph habang kausap si Rita. Nagpapahinga na si kuya sa kwarto. Gusto mo bang pumasok sa bahay, ate? Hindi na. Gusto ko lang ibigay itong pakbet para bago naman sa panlasa ninyo. Nakakaumay na rin kasi na puro adobo na lang eh. Salamat sa pakbet, ate ha. Sige, mauna na ako. Marami pa kasi akong gagawin. Natuon ang pansin ni Joseph sa pakbet na ibinigay ni Rita. Halos hinalukay ang kanyang sikmura nang makita ang karneng sahog nito. Hindi maalis sa kanyang isipan kung sino nagmamayari ng laman na yun. Pagpasok ng bahay, agad niyang itinapon ang pakbet sa basurahan. Papakainin mo pa ulit kami ng laman ng tao? Sino na naman kaya ang pinatay mo? Bumaba ng kwarto si Eric at sinalubong ang kapatid. Pansin ni Joseph sa mukha ng kapatid ang lungkot at pagkadismaya. Matamlay itong umupo ng silya sa tapat ng mesa. Magluluto na lang ako ng itlog, kuya. Siguradong ligtas pa tayo. Sige, ikaw ang bahala. May delata rin akong binili kanina, baka gusto mo. Tuna with egg na lang, para maiba naman. Bilisan mo na riyan dahil gutom na ako. Huwag ka namang hinayang sa kanya. Ang importante, maaga nating nalaman ang kanyang lihim bago pa tayong kanyang mabiktima. Kung mahal mo ang tao, kahit ano pa siya, tatanggapin mo, di ba? Naku kuya, alam ko yung iniisip mo. Aswang siya. Mapagkunwari at higit sa lahat, pumapatay siya ng tao. Tapos pinapakain pa niya sa atin. Kung mabuti ang hangarin niya, hindi niya gagawin yun. Hindi ko na talaga alam ang paniniwalaan ko. Ang sigaw ng puso ko o ang hinala mo. Mabibisto rin natin siya. Huwag ka mag-alala. Mamanmanan ko ang bawat galaw niya. Matapos maghapunan ay agad na sinarado ng magkapatid ang lahat ng pintuan at bintana. Nilagyan din ni Joseph ng mga tinadtad na bawang ang maaaring daanan ng aswang. Ay nako, paglabas natin dito sa bahay, amoy bawang na tayo. Talo mo pa si Boy Bawang sa dami ng tinadtad mo eh. Sinisiguro ko lang na walang makakapasok na aswang habang mahimbing tayo natutulog, no? Mamaya lapain tayo nun eh. Hindi makatulog si Eric nung gabing yun. Sa kakaisip kong tunay ngang aswang si Rita. Naririnig na naman niya ang ingay ng mga aso sa kalsada. Napasulyap siya sa higaan ng kapatid. Ngunit wala na ito roon. Sumilip na lamang siya sa bintana. Nandilat ang kanyang mga mata nang maaninaw ang itim na nilalang na lumabas mula sa karinderya. Nagbabaga ang mga mata nito. Sa pagkakataong yun, itim na malaking pusa ang kanyang nakita. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata. Baka namamalikmata lamang siya. Ngunit nasisiguro niya na hindi yun pangkaraniwang hayop lamang. Ilang sandali na aninaw niya si Joseph na naroon sa kanilang bakuran. Napasapo siya sa kanyang noo dahil batid niyang susugurin ito ang nakitang aswang. Sinarado niya ang bintana at dali-daling bumaba ng hagdana at pinuntahan ng kapatid. Saan ka pupunta? Bakit nandito ka pa sa labas ng ganitong oras? Nasisiguro ko ng isang asang aswang. Tignan mo itong bote ng langis. Walang tigil sa pagbula. Pumasok na tayo sa bahay bago pa niya tayo makita. Nakikita mo ba yung malaking pusa na yun? Kanina si Ate Rita yan na lumabas ng bahay. Ngunit ilang minuto lamang, naging itim na pusa na siya. Kumpirmado kuya, aswang siya. Halika na, matulog na tayo. Hayaan mo na siya. Sundan natin kung saan siya pupunta. Mapanganib naman yung gagawin mo. Wala tayong laban sa kanya, Joseph. Aswang yan. At higit sa lahat, hindi natin alam kung paano siya mahuhuli.
kailangan pagplanuhan ng mga hakbang na gagawin. Hindi yung basta-basta ka na lang susugod. Napahinto sila sa pag-uusap nang maninaw na pumasok ng bahay nila Aling Lorna ang pusang itim. Tumalon ito mula sa bakod. Nagkatinginan na magkapatid at nasisigurong isa sa mga nangungupahan doon ang bibiktimahin ng aswang. Kuya, nakita mo ba yon? Kung natatakot ka, dumito ka na lang. Ako na lang magmamanman sa kanya. Ay nako, umiral na naman ang katigasan ng ulo mo. Sasamahan na nga kita, baka kung mapano ka pa. O siya, ito yung bawang at asin. Gumawa na rin ako ng patalim na may tanso. Winelding ko pa yun kanina. Basta huwag ka magdadalawang isip na saktan siya kung susugurin ka niya. Hindi siya yung babaeng pinapangarap mo, kundi isa siyang kampo ng dyablo. Dahan-dahan silang lumabas ng bakurana at tinungo ang bahay at paupahan ni Aling Lorna. Nagkubli sila sa mga tanim at sinipat kung saan naroon ang aswang. Samantala, nagising si Aling Lorna nang may marinig na malakas na kalabog sa loob ng kanyang bahay. Agad siyang bumangon upang tignan. Baka pinasok siya na magnanakaw. Kinakabhang dinampot niya ang plorera na nakapatong sa ibabaw ng mesa upang gawing sandata laban sa masamang loob. Binuksan niya ang ilaw. Tumambad sa kanyang paningin ang nakangising si Rita. Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Gusto ko lang nabisitahin ka. Paano ka nakapasok? Sarado naman ang pintuan ah. Kung ano man ang sadya mo, ipagpabukas na lang natin. Napatras na humakbang si Aling Lorna habang mahigpit na hinahawakan ang plorera. Natakot na siya sa itsura ni Rita dahil naging mabalasik na ito kung makatingin. Alam mo, Aling Lorna, napakaganda ng bahay mo. Kaya nga lang, nag-iisa ka na lang sa buhay. Sayang to dahil wala ka namang tagapagmana. Ano bang ibig mong sabihin? Kung mawawala ka sa landas ko, magiging akin na to. Matagal na rin kasi akong palipat-lipat ng tirahan. Nakakapagod na rin. Tsaka, hindi na ako komportable sa maliit na karinderya Gusto mo dito ka na lang tumira? Hindi mo naman kasi agad sinabi. Ayokong may kasama. Kung meron man akong gustong makasama, yun ay ang aking magiging pamilya. Nanginginig na sa takot si Aling Lorna dahil nanilisik na ang mga mata ni Rita habang lumalapit sa kanya. Binato niya ng hawak niyang plorera at sumigaw upang humingi ng tulong. Ngunit bago pa siya nakalikha ng ingay, ay dinagalan siya ni Rita at nilagyan ng busal ang bibig nito. Nandidilat ang mga mata ng ginang habang pumipiglas. Gusto mo bang malaman kung nasa ng impakta mong anak? Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Kinain niyo na ang laman ng anak mo. Lahat kayo rito sa lugar niyo ang siyang nagsalo-salo sa laman niya. Tinulak ni Aling Lorna si Rita, kaya't bahagyang nabitiwan ng babae ang kanyang bibig. Ngunit sinakal siya nito, dahilan na mahirapan siyang makahinga. Anong ginagawa mo, Caroline? Walang yaka! Diba, sakit lang siya ng ulo? Kaya pinagbigyan ko ang kagustuhan mo. Pinatahimik ko siya. At para mapakinabangan naman ang walang yamong anak, binenta ko ang laman niya. Marami nga siyang napasaya Isa ka na ron. Bitiwan mo ako! Hayop ka! Mapapasakin ang bahay na to kung mawawala ka sa aking landas. Unti-unting nagbago ang anyo ni Rita bilang isang malaking pusa.
Lumabas ang matatalim niyang ngipin at nakausli ang dalawa niyang pangil. Binuka niya ang kanyang bibig upang sakmalin si Aling Lorna. Subalit naantala ang paglapa ng aswang sa kanya nang marinig nito ang boses ni Joseph na tumatawag. Mula sa sliding window, kitang-kita ni Joseph at Eric ang nakadagang aswang na pusa kay Aling Lorna. Marami ng galos ang ginang at may malalim na sugat sa binti nito. Sanhi ng pagbaon ng matatalim na kuko ng aswang. Gamit ang flower pot, binasag ng magkapatid ang sliding window upang tulungan ang ginang. Inis na tumakbo ang pusang aswang patungo sa bintanang dinaanan nito. Kaya nitong isiksik ang sarili upang makadaan kahit sa maliit na siwang ng bintana. Dali-daling pumasok ang magkapatid upang tulungan si Aling Lorna. Nakatakas siya, Tol! Halika muna, tulungan natin si Aling Lorna upang makabangon. Aray! Ang mga sugat ko! Dahan-dahan lang, Tol. Mukhang malalim ang sugat ni Aling Lorna sa binti. Aswang si Rita! Siya ang pumatay kay Caroline! Gusto rin niya akong patayin para mapasakan niya ang bahay na to! Natitiyak kong hindi na siya babalik sa karinderya upang manirahan. Maghahanap na yun ng ibang lugar. Mabuti na lang at nakarating kayo agad. Kung hindi, marahil magiging putahe ako na kanyang binibenta sa karinderya. Tulad ng ginawa niya kay Caroline. Narinig mo yun, kuya? Napakasama niya. May narinig po kasi kami mga kalabog matapos naming makita na may pumasok sa gate nyo. Ayun, umakit kami sa gate. Kinukutuban na po kasi kami ng masama eh. Tahimik lamang na nakikinig sa kwento ng ginang si Eric habang ginagamot ang sugat ng ginang. Lumabas ng bahay si Joseph upang habulin ang aswang. Ngunit nawala na ito sa kanyang paningin. Palinga-linga siya sa paligid upang siguraduhin na hindi pa ito nakakalayo. Nagsaboy siya ng asin sa labas ng bahay ni Aling Lorna. Sa gayon ay hindi na bumalik ang aswang na si Rita. Kung kailan papatayin ko ng babaeng yun, tsaka pa kayo nakialam na magkapatid. Pwes, kayo ang isusunod kong maging putahe na tudumugin ng mga tao. Kumaripas ito ng takbo palayo sa naturang lugar. Nasisiguro niyang hahanapin siya ng magkapatid at ni Aling Lorna. Sa likod ng bahay ni Aling Lorna, naroon ang 5 kwartong pinapaupahan, kaya't hindi siya narinig ng mga nangungupahan. Nanatili ang magkapatid sa bahay ng ginang hanggang sa sumapit ang umaga. Kinakailangan na madala sa ospital si Aling Lorna dahil sa malalim ang mga sugat nito. Pagdating sa ospital, sinabi na lamang ng ginang sa doktor na naaksidente siya dahil batid niyang hindi naman siya paniniwalaan ng doktor kung sasabihin niyang kagagawan yun ng aswang. Maraming salamat sa inyo. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Huwag niyo pong isipin yan, Aling Lorna. Magpahinga na lamang po kayo. Huwag niyo na akong alalahanin pa rito. Tinawagan ko ang pamangkin kong si Diday. Siya na ang magbabantay sa akin. Ito po ang bawang at asin. Huwag niyo pong ihiwalayin sa inyo. Takot ang aswang dyan. Sigurado akong babalik yun. Mag-iingat kayong dalawa ha. Pasensya na sa abala. Maya-maya lang nariyan na sina Diday at Abner. Pangiting hinawakan ni Aling Lorna ang kamay na magkapatid. Mula pagkabatay mabait na ang dalawa. Pinalaki ng magalang ng kanilang mga magulang. Ilang sandali bumukas ang pintuan at iniluwano ng mag-asawang Diday at Abner. Pinakilala sila ni Aling Lorna sa pamangkin nito. May inilabas na pinutol-putol na makabuhay na halaman si Abner mula sa bag nito. Ayon sa lalaki, ay makakatulong yun sa kanila upang panlaban sa aswang. Mabuti naman po't naisipan niyo magdala niyan. Madaling na kasi ang makabuhay na tanim dito sa amin. Sige na mga iho, magpahinga na rin kayo. Maraming salamat sa tulong ninyo. Mag-iingat kayo ha. Bumalik ng bahay ang magkapatid. Naabutan nila ang mga kapulisan sa bahay ni Aling Lorna. Ayon sa kanilang impormasyon, nilooban ang bahay ng ginang. Ngunit pinagtawanan lamang sila ng mga pulis nang sabihin ni Joseph na aswang ang pumasok sa bahay ng ginang. Pinasok nila ang karinderya.
Nagulantang silang magkapatid nang makita ang mga tinadtad na pinakulo ang laman sa isang balde. Sa isang malaking kaldero naman ay naroon ang putol na ulo ng isang babae. Halos hinalukay ang kanilang mga sikmura. Hindi na napigilan ni Eric at Joseph ang masuka. Ulo ng tao. Pambihira naman. Hindi ko sukat akalain na ang paborito kong adobo ay ganyan pala niya kung ihanda. Ayaw nilang maniwala na aswang si Rita, kuya. May pinakitang isang pulis na mga litrato sa akin. Baka naroon ang Rita na sinasabi ko. May nakita akong isang kahawig ni Rita. Ngunit Luisita ang tunay na pangalan. Ayon sa isang pulis, paiba-iba ang pangalan na ginagamit ng babaeng yon. Huling lugar kung saan siya namataan ay sa Albay, kung saan siya nambibiktima. Tulad nito, pumapatay at niluluto niya. Taga Negros daw siya, kuya. Ngunit tinutugis na rin siya ron. Kaya kung saan na siya napapadpad. Isa raw siyang psychopath ayon sa paniniwala nila. Hindi sila naniniwala na aswang si Rita, kuya. Tulad ng ating nakita. Hayaan mo na muna mga kapulisan, tol. Gusto kong magkapit, magpahinga. Parang ang sama ng pakiramdam ko. Sige, gusto ko na rin matulog. Inaantok na rin ako. Pagdating ng bahay, ay agad na nilagyan nila ng pinutol na makabuhay na halaman ang bawat bintana at pintuan. Bago tinungo ang kwarto upang magpahinga, kinandado nila ng mabuti ang pintuan at mga bintana sa takot na balikan sila ni Rita. Gusto mo ipagluto kita ng makakain? Wala pa akong ganang kumain. Ipagtimpla mo na nga lang ako ng kape. Kanina ka pa hindi kumakain. Mag-alas 12 na oh. Wala akong gana. Ayaw pang tumanggap ng pagkain ng sikmura ko. Lalo na't nakita ko yung ulo ng mga karne sa balde. Ikaw ang bahala. May tinapay pa naman dun. Yun na lang ang kainin mo. Isabay mo sa kape. Mula noon ay naging pihikan na ang magkapatid sa pagkain. Palaging gulay at pritong isda na lamang ang kanilang kinakain. Maging ang mga putahing may sarsa hindi magawang kainin ni Eric. Dahil sa tuwing nakakakita siya doon, ay nandidiri siya at pumapasok sa isip niya na karne yun ng tao. Alas 9 na ng gabi hindi pa umuwi si Eric dahil kinakailangan niya mag-overtime. Kaya tinawagan siya ni Joseph dahil sa pag-aalala sa kapatid. Hindi bale, may inilagay naman akong asin at bawang sa bag ni kuya. Sapat na yun para hindi siya lapitan ng aswang. Ilang sandali may narinig siyang mga kalabog na nagmumula sa kanilang bubungan. Inilapag niya ang hawak na soldering iron sa mesa at napatigil sa kanyang ginagawang patalim na may tinunaw na tanso. Alam mo, mahihirapan ka na makapasok ng bahay. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon mo. Dahil sa makabuhay na halaman, asin at tinadtad na bawang na inilagay sa bawat sulok ng bahay, ay nahirapan ang aswang na makapasok. Hindi sa lahat ng oras ay magkukubli ka sa bahay mo. Kung hindi dahil sa pangingialam ninyong magkapatid, di sana'y namumuhay na ako ng masagana ngayon. Pahihirapan ko kayong dalawa! Animoy napapaso siya sa tuwing pinipilit niyang makapasok ng bahay dahil sa mga pangontra na inilagay ni Joseph. Bahagya siyang pumalahaw na may matalim na bagay siyang naapakan sa bubong. Paika-ika siyang palipat-lipat sa bubungan ng mga kabahayan upang makalayo. Hindi niya masikmura ang baho ng sariwang bawang na sumasama sa ihip ng hangin. Maging ang makabuhay na halaman at asin ay nagbibigay sa kanya ng pangangati sa katawan. May isang lalaking naglalakad sa kalsada. Nandilat ang mga mata nito na magtama ang kanilang paningin. Mababanag ang takot sa mukha ng lalaki dahil batid niyang hindi pangkaraniwang pusa ang kanyang nakita. Kaya't sumigaw siya ng malakas upang humingi ng tulong. Nakaagaw ng atensyon sa mga tawang malakas na sigaw ng lalaki. Kaya't lumabas ang mga ito sa kani-kanilang mga tahanan. Itinuro ng lalaki ang malaking pusa. Kaya't maging ang mga ito ay kumuha ng patalim upang tugisin ang aswang na sinasabi ng lalaki at nakikita nilang papalayo. Lumabas ng bahay si Joseph nang marinig ang ingay na nagmumula sa labas ng bahay. Naabutan ni Eric ang mga nag-uumpukang mga tao. Naanino niya ang kapatid na kausap si Mang Juanito at ibang kalalakihan. Kaya't lumapit siya sa mga ito. Tol,
Ano nangyari? Bakit ang daming tao? Hinahabol nila yung pusang aswang. Nasisiguro kung si Rita yun na bumalik. May nakakita sa kanya eh. Kaya nga lang nakatakas siya dahil mabilis itong tumakbo. Kaya kinakailangan natin mag-ingat. Marahil maghihigantiin sa atin. Tingin ko nasugatan siya eh. Dahil may mga patak ng dugo sa ating bakuran. May mga nilagay kasi ako mga pinausling pako at patalim na gawa sa tanso na ibinigay sa akin ni Guillermo. Ibig sabihin dito siya sa bahay nang galing? Huwag ka mag-alala kuya. Hindi siya makakapasok. Dahil sa dami ng pangontra na inilagay ko. Ang ibig kong sabihin, binabalik-balikan niya tayo. Paano kung makasalubong o abangan niya tayo sa daan? Anong gagawin natin? Sadyang malakas ang aswang kumpara sa ating mga tao. Kaya nga huwag mong ihiwalay sa katawan mo yung mga pangontrang ibinigay ko sa'yo. Anumang oras maging handa ka na makipaglaban sa kanya. Umuwi na tayo, tol. Sumakit tuloy ang ulo ko. Tahimik na pumasok si Eric sa bahay. Kahit na kinakausap siya ng kapatid, ay tanging tango lamang ang tugon nito. Masyado siyang naapekto nang malaman niya ang tunay na pagkatao ni Rita. Nangangamba siya sa kaligtasan nilang magkapatid, lalo na't nalaman niya na binalikan sila nito. Palingalingang tumungo si Rita sa ilalim ng tulay. Doon siya pansamantalang namamalagi. Nilalayuan din siya ng mga pulubi dahil natatakot ang mga ito sa kanya. Umahangos na binunot niya ang nakausling pinatulis na maliit na tanso at pako na nakabaon sa kanyang mga paa. Napakagat siya sa kanyang damit upang hindi siya makalikha ng ingay dahil sa sakit. Lintik ka talaga, Joseph! Kinagalit mo ako! Pwes, pagsisisihan mo ang pangingialam niyo sa akin! Alam kong kahinaan mo ang kapatid mong si Eric. Tingnan ko lang kung hindi ka matatala sa gagawin ko sa inyong magkapatid! Galit na sambit ni Rita. Tumingala siya sa bilog at maliwanag na buwan. Maya-maya'y kinuha niya ang bote ng langis at ipinahid sa kanyang sugat. Kasabay nun ay pinahiran niya ng kanyang laway. Bagamat hindi kagad gumaling ang kanyang sugat dahil nasugatan siya ng tanso. Ilang araw siyang hindi nakali sa ilalim ng tulay upang magpagaling. Naaninaw niya ang mga batang lansangan at naisipan na yun na lamang ang lantakan upang maibsan ang kanyang gutom. Ngunit hindi niya inaasahan na sasabuyan siya ng asin nang sumigaw ang isang bata na isa siyang aswang. Hoy! Hindi ako aswang! Mga walang ya kayo, tigilan niyo yan! Mga walang mata! Imbis na tumigil ay pinagtulungan siyang batuhin ng mga bata. Ilang sandali pa'y kumaripas ng takbo ang mga bata palayo. Nabukulan si Rita ng tamaan ng bato ang kanyang noo. Kaya't dumagdag sa kanyang galit ng makapang malapot na dugo sa kanyang noo. Kapag gumaling na ang sugat ko, kayo ang isusunod kong papatayin! Kahit kailan mga pasaway talaga kayong mga batang lansangan! Lumipas ang ilang linggo. Unti-unting naghilom ang sugat ni Rita. Hindi na muna siya bumalik sa lugar na tinitirhan ng magkapatid. Batid niyang inaabangan din ng mga tao ang kanyang pagbabalik. Namutawi ang nakakalokong ngiti sa kanyang labi nang maisip ang plano na kanyang gagawin. Naghanap ng abandonadong gusali kung saan siya muling mananatili. Ilang araw din niyang inaabangan ng magkapatid sa daan at inalamang oras ng pag-uwi ng mga ito. Ilang araw na rin ginagabi sa pag-uwi si Eric dahil sa pagbabago ng schedule sa trabaho. Napangisi si Rita nang makita ang binata na mag-isang naglalakad sa madilim na daan. 9:30 na yun ng gabi, kaya't madalang na lamang ang naglalakad sa kalsada. Tamang-tama, nag-iisa ka. Mas mahina ka kesa sa napakakulit mong kapatid. Lumabas ng poste si Rita at dali-daling sinabayan sa paglalakad si Eric. Napalingon ang binata sa kanya nang tumabi siya at hinawakan nito ang braso ng binata. Mukhang nagmamadali ka yata, Eric. Bahagyang napatigil si Eric sa paglalakad nang marinig ang boses ni Rita. Napasulyap siya sa taong pumipigil sa kanya at nakumpirma na si Rita ngayon. Rita? Ikaw? Oh, ba't parang nagulat ka?
Pilit na tinatanggal ni Eric ang mga kamay ng dalaga na pumipigil sa kanya. Ngunit mas lalong humihigpit ang paghawak nito sa kanya. Naalala niya na naiwan sa kanyang locker ang bawang at asin. Inaladkad siya ng babae, kaya't gano'n na lamang ang kanyang pagpupumiglas. Namilog ang kanyang mga mata nang biglang kumulubot ang nooy maamong mukha ni Rita. Sinakal siya nito at isinandal sa pader. Ano bang pakay mo? Bitiwan mo ako! Ang patayin ka! Kayong magkapatid ang dahilan kung bakit naudlot ang mga plano ko! Alam niyo ba kung ano ang ginagawa ko sa mga pakialamerong katulad niyo? Pinapatay! Lumalapat ang matalim na mga kuko ng aswang sa leeg ng binata. Ngunit kinapa niya ang kanyang bag at pilit na kinukuha ang tanso na maihalin tulad sa alambre na inilagay ng kapatid. Buong lakas niyang ipinulupot yun sa leeg ng aswang na si Rita at hinila ng mahigpit. Kaya't bahagya siyang nabitiwan ng aswang na makaramdam ito ng sakit. At nagkaroon siya ng pagkakataon na makatakas. Walang yakang lalaki ka! Nagtigbaliw si Rita bilang malaking aso at mabilis na tumakbo upang habulin siya. Bahagyang napatra si Eric nang harangan siya nito. Sa tulong ng liwanag ng buwan, naaninaw niya ang mabangis na itsura ng aswang. Tumutulo pa ang laway nito habang papalapit sa kanya. Ibinuka ng aswang ang bibig nito upang sakmalin si Eric. Ngunit malakas na ungol ng malaking aso ang kanyang narinig nang iminulat niya ang kanyang mga mata. Dayuan mo ang kuya ko! Kampo ng kadiliman! Malakas na itinarak ni Joseph ang tansong patalim sa tagiliran ng asong aswang. Nanginginig ang katawan na napaupo sa lupa si Eric. Nang makitang nasakta ng aswang sa paulit-ulit na pagsaksak ni Joseph at Guillermo sa katawan nito. Kahit nagtamo ng mga sugat, ay sinugod pa rin ng aswang sina Joseph at Guillermo. Nadaplisan si Joseph sa braso ng matalim na pangil ng aswang. Subalit malakas niyang hinambalos ang ulo ng kalabang aswang gamit ang patpat na may tansong patalim na inilagay sa dulo. Walang awang itinarak niya ang matalim na bahagi sa mata ng aswang, dahilan para muli itong umatungal. Kulang pa yun sa mga buhay na pinatay mo! Ilang sandali dumating ang mga kalalakihan sa kanilang kinaroroonan. Doon na tumambad sa kanilang paningin ang aswang na kanilang inaabangan. Bahagyang lumayo si Joseph sa asong itim na nooy namimilipit sa sakit dahil sa pagdurugo ng mga mata nito. Pinagtulungan ng mga kalalakihan na sugurin ang aswang. Maririnig ang nakakabingi nitong alulungat at tungal sa tuwing bumabao ng mga patalim sa kanyang katawan. Ilang sandali tumigil ang pag-ingay nito. Bumulagta ito sa lupa habang pasinok-sinok na gumagapang palayo mula sa mga taong nanakit sa kanya. Maya-maya'y binawian yun ng buhay. Agad na pinuntahan ni Joseph ang kapatid kasama si Guillermo. Kuya, kamusta ka? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hindi naman malalim ang sugat ko sa leeg. Totoong aswang si Rita, tol. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko. Kuya, matagal na siyang aswang. Ang ibig kong sabihin, nakita ko kung paano siya nagpalit ng anyo bilang isang aswang na aso. Paano niyo ako nahanap? Ilang gabi na naming inaabangan ni Guillermo ang aswang. Ginagabi ka ng uwi. Kaya naisipan kong palihim kang sunduin. Dahil alam kong babalikan tayo ng aswang na yun. Salamat, tol, ha. Imbis na ako dapat na nagtatanggol sa'yo, ikaw pa tong naging tagapagtanggol ko. Halika na sa bahay, kuya. Para magamot na natin yung mga sugat mo. Hayaan na natin sa taong bahay ng aswang. Sila nang bahala sa kanya. Pagdating ng bahay, ay agad na ginamot ni Joseph ang sugat ng kapatid. Maging si Guillermo ay hindi makapaniwala na sa Maynila pa siya makakainkwentro ng aswang. Hindi masyadong marami ang mga tao na naninirahan sa ating lugar, kaya dito naisipan ng aswang na manirahan. Kaya nga. Mabuti na lang talaga nalaman ni Guillermo tungkol sa adobo. Kung hindi, malamang ginawa na rin tayong adobo ng aswang na Rita na yun. Guillermo, maraming salamat pala sa tulong mo, ha. Dahil sa'yo, nakaligtas kami magkapatid.
Tinapik ng binata ang balikat ni Eric bilang tugon nito. Sinabi nito na hindi na iba si Joseph sa kanya. Kapatid na rin ang turing nito sa kaibigan. Kinabukasan, nagimbal ang mga tao nang makita ang bangkay ng babaeng nakahandusay sa lupa. Ang kanilang pinatay na malaking asong itim ay nagbago ng anyo bilang si Rita. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Aling Lorna nang marinig ang tungkol sa pagkamatay ng babaeng aswang. Ano, patay na si Rita? Opo, Aling Lorna. Kaya wala na kayong dapat na ikatakot pa. Nabigyan na ng katarungan ang pagkamatay ng anak ko. Maraming salamat sa inyong dalawa. Sa tulong din po ng mga tao, kaya natigil ang kasamaan ng aswang na yon. Makakatulog na po tayo ng mahimbing nang walang takot. Kaya dapat maging mapanuri po tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Hindi lahat ng taong maayos ang pinapakita sa tuwing kaharap natin, dapat na natin paniwalaan. Ay, nako, napakahirap magtiwala. Nagka-trust issue na tuloy ako. Kaya sa susunod, kilalanin mo munang mabuti ang mga nililigawan mo. Di porket maganda sa paningin mo, sugod ka na kaagad. Mabuti na lamang kahit papano, pihikan yung aswang na yun. Baliw ka talaga. Pumasok muna kayo sa bahay. Nagluto ako ng chop suey. Nagkatinginan na magkapatid. Tiwala sila na masarap ang luto ni Aling Lorna. Kaya't sumunod sila sa ginang kasama ng kaibigan nilang si Guillermo. At pinagsaluhan nila ang chop suey na niluto ni Aling Lorna. Wakas.